Pangalawa, drug cases. Pangatlo, appeals of reclusion perpetua cases. Alisin po ninyo lahat yan. O ilipat po ninyo, palagay po ninyo, ilipat po ninyo from the Supreme Court to ilagay po ninyo sa Court of Appeals. Yan po nabawasan 43% ng caseload ng Supreme Court every year. Bakit? 42.9% ng mga kaso ng mga justices. Kayo po, napakarami mga kaso ninyo. Kaya po, yun po sana tatanungin ko sa iyo eh. Alam niyo maraming kaso, ba gusto niyong pumunta po rito eh. Tama po yung sinasabi ninyo. Tingnan po ninyo, 42.9% of your cases are really automatic review cases. I-compare po ninyo sa Korte Suprema sa Amerika. For one whole session, 9 justices, ilan ang kaso nila? 100. That is for the entire court. Bawat justice sa Korte Suprema, in some years, 1,000 bawat justice. Nag-average po kayo ng 11,000 to 15,000 a year in a caseload, hindi ba po? Tingnan po ninyo yung sa lower courts. Etong drug cases. Isama po ninyo yung mga BP22 cases. More than half of your cases are BP22 and drug cases. Hindi ba po dapat yan na iintindihan ng ating legislatura, nalalaman ng ating pulis, nalalaman in short ng executive department, para mag-usap, tingnan kung paano natin makakasiguro na mapipigil natin yung drugs, sapagkat napakalaki pong problema yan. Pangalawa, tingnan po natin kung merong ibang solusyon sa pagsusulat ng mga cheque. Kung hindi po natin gawin yan, this will just keep going on and on and on, and every year, the problem becomes larger. Opo eh. Kung meron tayo sanang oras na pag-usapan po, marami pa po eh. Isa na lang po kanina yung isang pong candidate, tinanong po ni Torne Cayusa na ang trend po ngayon restorative justice na po eh. Pumupunta na tayo doon eh. Sa 9344, yung Welfare Act sa mga minors restorative justice na po eh. Bakit natin hindi apply sa iba po? Kasi ganito po, ang tanong ko, yung probation law po, magandang batas po kayo atang gumawa nun eh. Kasi yung probation law, nag-umpisa, PD 968 eh. Kung PD 968 yan, gawa po at ninyo nun. Hanggang ngayon, yun pa rin po ang probation law. PD 1990 ang huli eh. Ganito ang tanong ko. Bakit natin hindi natin tignan yung revised penal code po natin? Marami pong crimes doon na ang penalty po umaabot ng 6 years and 1 day. Sa probation law, hindi po pwedeng 6 years and 1 day eh. Bakit natin hindi reviewin po? At yung mga ibang crimes doon, gawin natin ang maximum penalty 6 years para yung mga tao na gustong ma-reform, mag-apply na ng probation eh. Yung part ata ng restorative justice po yan eh, para hindi na pupunta sa Muntinlupa, ang daming pong tao doon eh. Opo. Kitang-kita po namin yan sapagkat sa San Juan, yung maliit po naming kulungan doon, napakalaki yung problema. Paano? May mga detention prisoners po kayo. Merong mga nag-iintay, hindi lang sa kaso nila, they have already been sentenced, nag-iintay ng lugar sa Muntinlupa. Bakit hindi natin tanggapin na itong mga problemang ito na pag-aralan na, nagkaroon na ng karanasan sa ibang mga bayan?
For instance, isang pirmin tinatanong sa amin, bakit ba sa mga Islamic countries merong tinatawag na blood money? Sapagkat ang katotohanan, ang mahalaga sa restorative justice is the sense that you are not just out to punish a wrongdoer. You want to restore him to his rightful place in society. You want to restore the peace of the community. You want to restore the community to where it was before it was unsettled by his offense. Hindi ba yun ang dapat natin? Tama po eh. Dagdagan ko po yung probation na po. Makakatulong pa tayo sa pagtanim ng mga indigenous trees kasing ginagawa po namin sa Husgado. Pag nag-grant po ng probation, ang ginagawa po namin kondisyon yung 2 years ng probation mo, magtanim ka ng 10 punong nara, magtanim ka ng mulabe, dyan sa watershed ng Balara. Hindi po makakatulong din tayo sa environment kung i-expand natin ng coverage po ng probation. Tama po yun, Justice. Tingnan po ninyong ginagawa sa Amerika. Lahat ng highways na nakikita po ninyo, hindi ba nakikita po ninyo may nagtatabas ng damo doon, may nagpapala, may ano po yun? That is community service, which is exactly what you mean by restorative justice, di ba po? Yep, kaya po. On that note po, yun na lang po ang tanong ko. Maraming salamat. Maraming salamat po. Thank you po. Salamat po. At dyan po nagtatapos ang interview ng huling kandidato for Chief Justice ngayong umaga. Robert, tanungin natin ngayon si Attorney Trixie. Kasi hindi po ba na itong si former ES Zamora ay isang politiko na matatawag dahil siya ay congressman ng San Juan. Hindi ho kaya balaki dito kung sakaling siya yung ma-appoint na CJ? Well, yan din yung issue dun sa kay Associate Justice Tinga nung siya ay na-appoint sa Korte Suprema. At, well, nakikita naman natin yung resulta nun. However, that may be, without further comment. So, on the other hand, kasi si former ES Zamora was a bar top-notcher. Outstanding naman ang litigation experience niya. O mas kilala siya bilang isang politiko at matagal din karanasan niya bilang congressman at bilang isang executive secretary. Pero kailangan din natin balansehin yung possibility na, well, aside from the obvious legal mind at legal brilliance niya, meron ding particular na perspektibo na dinadala ng isang kandidato na politiko din. Whether this is good or bad sa hudikatura, kailangan meron tayong longer term study. Iisa pa nga lang ang naging karanasan natin at para sa akin hindi pa yata sufficient na basihan na gawa ng conclusion na hindi bagay ang politika sa Korte Suprema. Iba rin syempre dahil ang pinag-uusapan natin dito ay punong mahistrado. So may leadership na required dito at ang masakit niyan is if yung politika ay aligned dun sa current na administration, so magiging issue of independence na siya. Although yung sinabi nga ni Congressman Zamora kanina, politics is not far daw from judiciary kasi parehas po siyang part of public life. Ano masasabi niyo dyan sa sagot mo? Definitely, hindi ka makakaabot sa isang position na ganun kataas kung marami kang kaaway o wala kang diplomatic relationship man lang dun sa mga appointing authorities. While totoo na merong mga na-appoint na hindi man lang nila kilala ang presidente, very rare yung occurrence na ito. At ang presidente, nag-a-appoint siya ng mga taong alam niya na susunod sa kanyang vision, if not yun sa kanilang agenda. Yun ang kailangan natin i-check. Kung kaya't ang requirement ng Constitution ay independence ng isang miyembro ng hudikatura. So yun yung challenge dito, kung mababalanse yung dalawang views. Pero hindi ba, si Secretary Zamora kasi ay mas madalas at mas matagal na nakilala bilang isang politiko. If in case he would be appointed as CJ, do you think this will be an issue also considering na wala siya halos exposure sa litigation? Hindi. Exposure sa litigation, ay practicing lawyer si Attorney Zamora bago siya naging politiko. So, ang experience niya as a litigator, meron siyang law office bago doon at bar top-notcher siya. So, meron, kung sa meron. Pero no recent
na litigation experience. Oo, nakakabahala talaga yung facto politika siya. Pero titignan din natin kung ano yung alignment niya. On the other hand, kung yung kandidato dito ay isang political butterfly, then magiging serious cause for concern talaga kung independent man siya o hindi. Attorney, kanina nga, during the interview, napapag-usapan natin yung isang sinasabi nga ni Congressman Zamora, yung regarding sa mga courts natin sa labas, yung may mga iba nga na, yung gusto kasi niya parang makita na yung the courts are the source of pride. Ito yung napag-usapan natin kanina, kayo na experience nyo, may mga courts na talagang maliit at minsan delikado. Kailangan nga may health insurance kasi kami dahil matetetano ka dun sa ibang mga courts. Hindi ako nagbibiro. So marami pa talagang courts na talagang that really need Yes. fixing. Oo, more than just fixing. Merong time nga na merong mga judge na nagko-conduct ng courtroom hearing sa ilalim ng puno ng sampalok. I wish I was kidding. Kaya lang totoo yon. So meron lang siyang isang lamesa, meron siyang upuan, tapos may maliit na bangko para dun sa mga litigants. Maswerte kung meron mga abogado. May mga lugar na wala ka nakikita kahit abogado. So pinapayagan natin nga na magnotaryo yung mga fourth year law students dun sa mga lugar who are so remote na hindi nila kaya makaproduce ng isang notaryo publiko, isang piskal. Para rin pala tayong walang pinag-iba doon ngayon sa problema ng DepEd sa kakulangan ng Yes, classroom. classrooms, But upuan. how feasible is it? How easy is it to make a budget for the Supreme Court? Kasi narinig natin kanina si Congressman Zamora na sinabi niya na napakadali lang naman gawa ng budget yan. Basta titignan lang natin ano yung, may sinabi siyang term Sinabi na kailangan lang na ma-inspect natin ang napakalaking budgetary requirement o pangangailangan ng Supreme Court at tutugunan naman daw ito. Sa tingin niyo po ba ganun kadali ang problema ng Supreme Court? I think na kasi ang Supreme Court at ang judicial system dapat independent yan. Kung ang requirement niya ng kanyang financial needs ay hihingin pa sa ehekutibo, merong nagkakaroon ng problema ng horse trading. So, kailangan meron tayong independence. So, yung judiciary fund, dapat yun ang nagiging source ng lahat ng needs sana ng hudikatura. Pero the reality is, meron talaga silang dependence, particularly in cases of establishing yung mga halls of justice. Ang classic case in point dito is Manila. Hanggang ngayon, wala pang hall of justice ang Manila. Na ang municipal trial court nasa labas ng lumang GSIS building na nag-worry kami na pag nag-earthquake madi-disseminate lahat ng MTC judges. Merong mga MTC branches nasa mall. Nasa ibabaw ng isang grocery sa Maynila. In Antipolo, buti kung mahanap mo yung entrance. So, nagkakaproblema talaga tayo. Dapat talaga, para magkaroon ng respeto para dun sa nangyayari sa loob ng isang hearing, kailangan nasa isang lugar na presentable. But the sad reality is, magkano lang ang nakukuha ng judiciary para sa salaries ng mga judges, salaries ng mga court employees, minsan hindi pa sapat. At nung impeachment narinig natin, ano ang actual salary ng Supreme Court Chief Justice? 40,000 pesos per month. Merienda lang Tapos minsan natin yun. kanina narinig nga natin na hindi naman tayo nagkukulang sa mga nag-a-apply maging judge. Yung problema lang yung sa mga areas na far-flung areas, walang gustong tumanggap. At yung nga, may mga sinasabi na dapat taasan sana yung hazard pay. At yung nga, yung gandahan naman yung mga korte kasi yung mga Insurance. lugar na yun. Kawawa na may mga tao na Totoo doon yan. may kaso, saan sila pupunta? Oo, yun na nga yung problema. Kailangan ma-preserve both yung independence, kailangan may financial independence talaga ang judiciary. Pero just like any other branch ng gobyerno, may kakulangan talaga. Kasi kahit naman ang ehekutibo, sinasabi nila na kulang din sila ng pera. So it becomes now a matter of prioritization. So ano yung pa-prioritize? Yung papaganda ng courts, yung O sweldo. tapos yung sinasabing computerization, Isa pa yun. monitoring, para mas maging efficient. Kanina nga nasabi rin ni Congressman Zamora na ba't hindi na lang daw bigyan ng iPad ang bawat isang judge. Pero bawat isang judge, sa paligid ko po maraming matutuwa dyan, pero is it real? Is it realizable at this time? Merong mga judge na naghihirapan pa sa desktop. And we don't take it against them. They're very brilliant, but minsan, you really need some time para maka-catch up sila sa technology.
baka nga ang iPad, they would not know what to do with it. Pero importante nga i-technology infusion ang courts natin. Again, the question comes down to where are we going to get the funding for this? So, kailangan natin ng isang Supreme Court Chief Justice na marunong din maggawa ng financial plan para dun sa magiging future ng hudikatura natin. Pero lahat ba ng problemang ito sa budget ay nakaatang lamang sa balikat lang ng Chief Justice? Of course not, no? Siyempre, meron ding, for example, ang pagtayo ng mga halls of justice sa mga local government units ay shared responsibility yan. So, hindi lang Supreme Court ang nagpo-provide ng funding yan, minsan yung local government din. Kung bibigyan ng spasyo, kunwari ng local government, ang Hall of Justice, walang problema. Pero kung ang judiciary pa ang inaasahan dun sa physical resources at lahat ng ibang gastusin, may magkakaroon tayo ng problema. Okay. Sa palagay niyo po, ito talagang nagka-come up lagi itong katanungan na to eh. Sa inyong palagay, Attorney Trixie, sino ang mas liyamado? Ito ba ay yung mga nanggaling na sa loob ng mga junior associates o pwede pa rin mas welcome ang mga galing sa labas? In this case, kasi dahil may bagong transparency, ang tingin ko, ang hinihintay ng mga taong bayan ay tagalabas. Kasi meron na silang impression na ang korte kailangan ng pagbabago. Para sa akin, or para sa IBP actually, and this is an unofficial position, although this is the personal opinion of many, ang gusto natin ay may parang transition period. Whether tagalabas o tagaloob, isang presence ng isang punong mahistrado na kalmante, magpapakalma ng sitwasyon. Kasi medyo mataas ang emotions pagkatapos ng last na impeachment trial. Attorney Trixie, ito yung mga naganap na napanood natin mga interviews in the past few days at ito nga yung dalawa sa mga. What's your assessment? Satisfied ka ba sa mga sagot, yung mga interview process na nagaganap ngayon? Well, satisfying in the sense na nakikita natin kung sino ito. Kasi dati, multo lang eh. Minsan lumalabas, may shortlist na hindi pa natin alam sino nasa shortlist. Tadaan, suddenly meron na Chief Justice, di ba? Kung tutusin din, kung titignan niyo yung Constitution, ang Chief Justice hindi yan ina-appoint ng Presidente. Walang nakalagay sa Constitution. Na-appoint lang ng Presidente yung mga Associate Justices. So, dahil blanco yan, ang ginagawang practice yung Presidente nag-appoint. Pero maganda, no? Magandang nakikita natin yung mga kandidato if only for the fact na suddenly ang dami palang brilliant minds dyan na magagaling. Ang masakit lang is makikita mo sila ngayon, maririnig mo sila, pero once Chief Justice sila, that is the last you hear from them. Ito na yung last tura nila sa TV. Is this, itong JBC interview na ginawang public, is it sufficient to see kung ano yung psychological, yung gauge na makita yung psychological makeup ng isang magiging punong mahistrado? Tingin ko sa ikli ng panahon ng kanilang interview, tsaka ang hinahabol kasi natin, mga sound bites, no? Hindi ito enough. Of course, kailangan natin ng mas comprehensive. Nung nagpa-forum ang IBP, ni-require namin na ipresenta nila ang judicial philosophy nila tsaka reform agenda. Marami yon lumalabas sa interviews. Pero maganda sana, nakikita natin, kahit man lang ma-publish nila, ano ba ang concrete plans nila, ano ba ang tingin nila, outlook nila. So, in a little sense, nakakatikim tayo dito. Pero kung how we're going to determine if they're going to vote on something, maswerte tayo kung mayroong mga navo-volunteer. Katulad ni Commissioner Herbosa na nagsabi na siya kagad, I am in favor of divorce. Inunahan niya na tayong lahat. So, maganda yung nakikita natin ngayon, pero it's not enough. Since it's the first time na nakita na publicize itong process na to, do you have any suggestions na baka baguhin sa proseso, or do you think we need more public participation dito? Actually, ano talaga yung kailangan masanay pa nga natin ang judiciary sa ganitong klaseng scrutiny kasi normally hindi sila sanay, especially ang Korte Suprema. Hindi rin naman, nakikita rin naman natin yung prinsipyo behind it, di ba? Kasi ang mga decisions dapat base sa batas, hindi base sa public opinion kasi minsan nagkakamali din ang public opinion. So, kailangan binabalanse natin, kailangan nakikita ng taong bayan yung workings ng Korte, but at the same time, kailangan meron tayong judiciary na independent. Itong transparency natin is good, at least as far as selection goes. But at the same time, ang importante dito is we are able to leave the judiciary alone enough para mag-decide on matters that are purely legal. Ito, fearless forecast. Siguro kung makakapagbigay ka sa amin ng fearless forecast, sa palagay mo,
Doon sa 20 kandidato, sino sa palagay mo yung medyo malakas-lakas ang pwedeng pumasok sa shortlist? Alam niyo dati, meron akong shortlist. Meron akong fearless forecast dati. Pero nung nakita ko yung dami ng magagaling, parang nawala na ako ng, yung dating listahan ko ng 3, naging 12. So, hindi na namin kaya mag-fearless forecast. Ang nakikita lang namin, the only thing that I can say is, ang daming pagpipilian ng magagaling. Sana hindi lang maging basihan ng presidente later on na ang alignment sa kanyang vision. Ngunit makapili siya ng isang taong kaya mag-shake up ng judiciary natin. So, Attorney Trixie, Attorney JG, ang second half nitong last day natin, may dalawa pa tayong nominees na i-interview itong hapon. Mga around 2:15, magsisimula ang interview kay Justice Maria Lourdes P.A. Sereno. Siya isang Supreme Court Associate Justice, at si Justice Presbitero J. Velasco Jr. Isa rin siyang Supreme Court Associate Justice. Abangan natin yan mamaya. At kami po, ang aming po programa ay magre-resume po mamayang 2:15 po ng hapon, at dahil po dyan ay aantabayan na natin ang magsisimulang interview ulit ng JBC mamayang 2:30. Meanwhile po, Attorney Trixie, maraming salamat at Yes, palagi maraming ka pong salamat. available para sa amin. Ngayon naman po ay bantayan po natin ang pagpasok naman po ng News at 1.